Ang Indaw ay isang serye ng mga talakayan, diskurso na pumapaksa sa mga usapin sa wika, kultura, lipunan, kalikasan at teknolohiya. Lunsaran ito ng mga mahuhusay na kaisipan mula sa mga piling mga susing tagapagsalita. Nagsimulang umere sa himpapawid ang Indaw 1.0 noong panahong may agam pa sa ating mga puso ang malawakang pagtitipon dulot ng nakaraang pandemya. At hanggang ngayon ay patuloy itong namamayagpag, patuloy na nagbibigay ng kaalaman at liwanag sa puso at isipan natin. Ang Indaw 6.0 sa araw na ito ay asahan din ninyong hitik sa kaalamang ibabahagi sa inyo ng mga piling panauhin na pawang eksperto sa kanilang piling larang. Ang tema ng DAO 6.0 sa araw na ito ay paglingon, pagtalunton, pagsulong, mga usapin sa wika, kultura, kalikasan at teknolohiya. Ang pagtalunton sa daang ating tinatahak ay tanda ng pagsulong o paggalaw mula sa kasalukuyang kinalalagyan. Nangangahulugan lamang na tayo ay patuloy na naglalakad at nakikibaka sa buhay upang maabot natin ang ating minimithi. Habang tayo ay nakikibaka sa buhay, ay bitbit natin ang ating identidad at pagkakakilanlan. Gaano man kaabante ang panahon ngayon dahil sa modernisasyon na nagaganap sa lipunang ay huwag kakaligtaang lumingon sa daan na dati mong tinalunton. Ang pakikisangkot sa mga usaping umiikot sa lipunang ginagalawan, gaya ng usapin sa kalikasan, ay isang mahusay na manifestasyon ng isang taong may pagmamahal sa bayang sinilangan. Isang taong may kritikal na kasanayang makisangkot. Ang pangangalaga sa kalikasan ay pagpapayaman ng buhay. Habang tinatangkilik natin at nilalasap ang ginhawang dulot ng modernisasyon, ay huwag nating hayaan na lamunin ito ang kultura at kasanayan na ipinamana ng ating mga ninuno. Muli, mga mahal naming mag-aaral na nasa Zoom sa araw na ito, maraming salamat at kami inyong sinamahan sa araw na ito. Sinisiguro naming pagkatapos ng programang ito ay hitik na hitik kayo sa kaalamang inyong natutunan. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Dr. Mustafa. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang dekana ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Humanidades, Dr. Munaima G. Manabilang, para sa kanyang makabuluhang mensahe. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ngalan ng Kolehiyo ng Panlipunan Agham at Pagkatauhan, isang malaking karangalan ang batiin kayo sa pagbubukas ng webinar na pinamagatang Indao 6.0, kung saan ito ay isang serye ng mga talakayan sa wika, panitikan at kulturang Filipino. Ang ating pagtitipon ngayon ay hindi lamang isang espasyo ng talakayan, kundi isang pagkakataong lalong pagyamanin ng ating pagka-Filipino sa pamamagitan ng wika, panitikan at kultura. Ang Indao ay isang salitang ranaw na nangangahulugang lesson o leksyon. Ito rin ay tumutukoy sa kakayahan nating tuklasin, unawain at ipasa ang yaman ng ating kaalaman. Kaya naman sa webinar na ito, ipinagpapatuloy natin ang ating misyon na itaguyod at palakasin ang ating pagkakakilanlan bilang isang Filipino. Bilang mga mag-aaral, nasa ating mga kamay ang hamon na palawakin ang ating pananaw sa ating sariling wika, panitikan at kultura. Sa harap ng globalisasyon at mabilis na pagbabagong dulot ng teknolohiya, mahalaga na manatili tayong matibay sa ating pinagmulan, habang bukas sa makabagong pananaw at diskurso. Sa ating mga minamahal na tagapagsalita at kalahok, ang inyong presensya at kaalaman ay nagbibigay sigla sa ating layunin. Ang bawat leksyon o diskusyon ating maririnig ay nagpapatibay sa ating pangunawa sa ating kasaysayan, identidad at kinabukasan bilang mga Filipino. Kaya inaanyayahan ko kayong maging aktibo sa bawat talakayan, makilahok, magtanong, at makiisa sa pagbubuo ng mas malalim at mas makabuluhang pag-unawa sa ating kultura. Muli, malugod ko kayong tinatanggap sa Indao 6.0. Sana ay maging makahulugan ang ating palitan ng kaalaman. Maraming salamat at mabuhay ang wika, panitikan at kulturang Filipino. Maraming salamat po, Dean Manabilang. At upang ipakilala naman po sa atin ang tagapagsalita, sa umagang ito ay tinatawagan ko po si Professor Noron Salam D. Bandrang upang ipakilala ang tagapagsalita sa unang serye. Ma'am? Yes. Sa ating kagalang-galang na dekana, Dr. Munaima G. Manabilang, sa ating masigasig na chairperson, Dr. Anida Is Mustafa, sa mga kapwa ko guro, sa ating mga tagapagsalita, at sa mga minamahal naming mag-aral, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa pong karangalan para sa akin na maatasang ipakilala sa inyo ang unang tagapagsalita sa umagang ito. Siya po ay ipinanganak at lumaki sa Bacolod City, Negros Occidental bago siya lumipat sa Metro Manila para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nagtapos siya ng Bachelor of Public Administration sa University of the Philippines, Diliman. Habang nasa UP,
siya ay naging miyembro at tagapagsalita para sa kontemporaryong gamelan Pilipino o mas kilala sa acronym na Contra GAPI. Ito ay isang resident ethnic music and dance ensemble ng College of Arts and Letters ng UP Diliman. Siya rin ay dating artistic director ng Bunga Arts Link o BAL, kung saan pinopromote nila ang paggamit at pagpractice ng Igal Pansak. Ito ang mga tradisyon ng sayaw ng mga Sama people ng Maritime Southeast Asia. Bilang isang dance practitioner, siya ay may malawak na karanasan sa pagtatanghal kasama ang iba't ibang grupo at ensemble sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ilan sa kanyang mga pagtatanghal ay ang mga sumusunod. 2010 Shanghai World Expo, sa Forda International World Music Festival sa Norway, sa Werel Dance Festival sa Netherlands, at sa Tanzland sa Germany, bukod sa iba pa. Bukod sa kanyang kahusayan sa pagsasayaw, siya rin ang dating project coordinator para sa Order of National Artists sa National Commission for Culture and the Arts o NCAA. Noong 2019, siya ay lumipat sa West Sumatra. Nang matanggap niya ang Dharmasiswa Scholarship mula sa gobyerno ng Indonesia, ay kanyang pinag-aralan ang kultura at sining ng Indonesia. Sa kasalukuyan, siya ay nagpapatuloy ng kanyang master's degree sa anthropology sa University of Gadjah Mada sa Yogyakarta, Indonesia bilang Kemetraan Negara Berkembang Scholar. Tulungan niyo po akong salubungin ng isang virtual na palakpak ang ating tagapagsalita na walang iba kundi si Binibining Sabrina Tan. Hello po, narinig niyo po ba ako? Hello po, ma'am. Okay, maraming salamat. Teka, ito, alam naman natin sigurong lahat na ang opisyal ng mga wika ng Pilipinas ay Filipino at Ingles. Ayun, pero meron din naman tayong iba pang major languages or malalaking wikang regional. At ito po ay yung nakalista nga. Siguro dagdag na lang din ay ang wikang Maguindanao. Ito ay based nga sa number of native speakers na meron tayo. So ito yung mga major languages or wika ngayon sa Pilipinas. Pero gusto ko lang din linawin ulit, ano nga ba ang pagkakaiba ng wika at dialekto? Kasi maraming mga Pilipino ang tinuturi nilang dialect, yung sarili nilang wika na hindi English or Filipino. Pero wika pa rin yun kahit nasa regional level siya. Ano nga ba ang pagkakaiba? Ang pinakamadaling paglilinaw na lang naman din doon ay kung ang dalawang speakers ba ng dalawang languages ay magkakaintindihan or are they mutually intelligible? So halimbawa, pag ang Bisaya speaker ba at ang isang Ilocano speaker ay mag-uusap, magkakaintindihan ba sila? Hindi. At dahil hindi sila magkakaintindihan, hindi mutually intelligible yung wika nila. Kaya ito ay tinatawag na wika. Pero pag ang Bisaya na galing Cebu ay makipag-usap sa isang Bisaya na galing Davao, magkakaintindihan ba sila? Oo, siguro meron lang pagkakaibang konti, siguro sa accent or sa slang or choice of words. Pero dahil nagkakaintindihan sila, mutually intelligible pa rin yung dalawang version ng language na yun, dialekto na yun. So gusto ko lang din linawin yun kasi napaka-importante na ma-define natin ng tama ang mga terms natin. So ilan nga ba ang wika na meron sa bansa natin? 150 to 180 na wika. Yun, sabi nga dun sa figure, napaka-linguistically diverse natin. At kung sa tingin nyo ay masyadong marami yun para sa isang bansa, i-inform ko lang din kayo, nasa India, more than 300, nasa 390 something ang languages nila. Sa Nigeria, nasa 500 plus. Ano na ba sunod? Indonesia, nasa 700 plus languages or wika na meron sa loob ng bansa nila. At ang pinaka-linguistically diverse ay ang Papua New Guinea with 840 or 860 languages. So yun, so para sa Pilipinas, at tayo naman ay archipelagic, marami tayong mga isla at tawag ito, na-divide tayo ng dagat, ng tubig. Nag-make sense naman na marami din tayong ma-form na languages. So yun, dito sa map na ito makikita natin yung mas detalye kung saan ang mga languages na per region, hindi din lang naman yung mga major languages na mention natin earlier, na yung Cebuano, Hiligaynon, Ilocano. Meron pang iibang mas maliit pa. Siguro mas kukunti lang yung native speakers nila.
At malamang sa malamang yung native speakers na yun ay marunong na ng major languages. Kaya hindi natin nalalaman. Ayun. At pasok dun sa bilang ng 150 to 180 ay andun na rin ang mga nanganganib or endangered languages natin. So, bakit sila nagiging endangered ba? Kasi, konti na nga lang talaga yung mga nagsasalita. Hindi na napapractice yung language, hindi na rin na ipapasa sa mas bata. Kaya, over time, nawawala at hanggang sa wala nang nagsasalita. Ayun, dito nakalista ilan, critically endangered, yung Arta, galing din to sa Zambales region ba? Di ako 100% sure. Pero yun, meron siyang fewer than 10 speakers at the time of writing. So, hindi ko alam kung umuunti pa ba lalo or baka naman merong program na sumalbag na dun sa language, pero unlikely. Isarug agta, possibly extinct. Tapos ayun, marami pang isolated communities tulad ng mga Negrito. At yun, yung meron din tayong confirmed dead at extinct na. Wala na talagang speakers. Siguro yung pinakamatandang speaker niya ay namatay na rin. Meron tayong 4 hanggang 6, pero hindi ko nalista yung 2. So, ano nga ba ang context ng marginalization or pag-marginalisa sa ating mga wikang regional? So, noong mga panahon ng Espanyol, ang naging wikang official ay wikang Espanyol. Pero doon lang siya hanggang sa gobyerno lang. Hindi niya ito binaba sa edukasyon. Hindi siya naging public education system, hindi katulad ng ginawa ng mga Americans. So, sa panahon ng Amerikano, ayun na nga, sila yung nag-establish ng public school system ng Pilipinas at talagang pinush nila na lahat ng Pilipino ay matuto ng Ingles. Kasi kung sa Espanyol ay tingin nila sa native languages natin ay mababa at parang ayaw nilang aralin, dapat tayo mag-aral or except sa mga pare pala. Inaaral nila para mas maintindihan nila yung mga tao at magsaspice sa mga tao. Pero hindi nila binigyan ng same status as Espanyol. Sa Americans naman, ganun din. Mababa din ang tingin nila sa katutubong wika. Pero para sa kanila, okay, tulungan natin tong mga katutubo na maging mas quote-unquote educated. Naturuan natin sila mag-English. Then, at post World War II or independence time na natin, ay doon na establish yung Filipino at English bilang pambansang wika. Maganda rin naman sana yung layunin nung una ay kailangan na naman talaga natin ng something to unify yung bansa natin. Pero yung naging effect niya ay ayun na nga, hindi nabigyan ng pagpapahalaga or ng importance yung regional languages natin. At hindi na siya na-develop, hindi siya na-promote. At talagang Filipino or Tagalog lang yung nag-develop or naging mas popular. So, bakit nga ba naging problema ito? Ayun, gaya ng sabi ko, dahil sa limited visibility. Hindi siya naririnig. Hindi natin, yung mga local languages natin or mga wikang regional, hindi madalas natin naririnig sa mass media. Hindi natin naririnig sa TV, sa sinehan, sa mga movies, sa mga popular na kanta, unless lang dun sa folk songs lang natin, tayo lang din nakakaalam. Pero hindi natin na ipapakita yun sa ibang speakers ng ibang speakers ng ibang Philippine language. Kaya din, naalala ko pa nung mga 90s, early 2000s, meron talagang discrimination sa mga native speakers ng mga regional language. Napakababa ng tingin sa Bisaya, sa Ilonggo, mga galing probinsya, may mga strong accents, ganun, kumpara dun sa mga Tagalog or Filipino speakers or English speakers. Ayun na nga, kukulang yung naging representation natin ng mga wikang regional sa traditional media. Ito, sa TV, sa film, radio, siguro radio okay pa. Pero dahil meron tayong mga local AM radio sa kanya-kanya nating syudad or probinsya, at least doon na pa-practice. Tsaka ang sa alam ko din ay sa mga simbahan, ay meron pa rin mga misa sa loob na ginagamit yung regional languages. Pero pag yung naging representation niya or visibility niya outside sa areas na yun, wala, kulang. Ayun, mataas din ang hadlang para sa mga tao na gusto nga naman sanang i-represent ang mga wikang regional natin. Pero dahil sa traditional media ay kailangan mo magbayad ng airtime, kailangan meron kang market value kasi may mga advertisers na gustong na kailangan bumili ng time slot na yun. So ayun, mahirap yung how do you say, barriers na kailangan lagpasan. So, ayun, pumasok ang social media, internet
internet muna than na lumagana o pumutok yung social media sa Pilipinas. Kaya minsan din tayo natawag na social media capital of the world. At as of 2024, 89% ng population ay gumagamit ng social media. So talagang malaki yung influence niya sa buhay ng mga Pilipino. At karaniwan daw sa araw-araw ay 4 hours. 4 na oras tayong gumagamit ng social media every day. For sure merong iba na mas mahaba pa doon, kasama na. At ayun, nakakatulong din dahil lumawak nga naman yung coverage ng internet. Meron din na kasama na dun sa data package mo, free na yung Facebook. At kaya din, ang mga pinaka-popular na platforms natin ay Facebook, YouTube, Instagram, at TikTok. So, sobrang daming content creators ng mga Filipino na sa platforms na ito. Pero obviously, hindi lang din naman ito ang social media na meron sa internet, di ba? Pero dito tayo magpo-focus. So, ano ba to yung term na ginamit ko sa title? Democratization. Democratization, ibig sabihin lang din ay meron na tayong normal people, karaniwang tao, meron na tayong kapangyarihan na gumawa ng content creation, na i-publish ito, na ilathala ito para makita ng buong mundo. Hindi mo na kailangan ng traditional media, sa TV, hindi mo kailangan ng airtime, hindi mo kailangan ng contact sa radyo para makapagsalita ka or mabigyan ka ng oportunidad ng magsalita. Ayun na nga, sino man ang may smartphone, may laptop, desktop, pwede nang gumawa ng sarili nilang content at i-share ito sa mundo. So, example lang, okay, hintayin natin mag-load. Ito yung mga example ng mga content creators ngayon na may connection yung content nila sa language. Yung una dito ay si Queen Ai. Hindi ko alam kung kilala niyo siya ng lahat, sorry. Pero ayun, i-explain ko na lang din. Si Queen Ai ay isang content creator na Batanggenya. Sobrang nag-viral siya, I think noong kasagsagan ng pandemya. Dahil nga, straight Batanggenyo, kahit na Tagalog ito ito ang dialect, Batangas Tagalog dialect. Andun yung accent niya at sobrang lalim ng mga salita na ginagamit niya. Pero nakakatuwa siyang pakinggan at uy, ganun pala yung mga Batanggenyo magsalita. Itong ikalawa, si Nana Silairo, content creator from Iloilo. Hindi naman necessarily language yung focus ng content niya, more on lifestyle and medyo may pagka-comedian siya. Pero every now and then gumagamit siya ng Hiligaynon. So kahit national na yung audience niya, talagang naghihiligaynon pa rin siya. At eventually, yung mga followers niya, hindi yun naging hadlang para sa kanila na intindihin siya. Or parang mas nag-open up pa nga na, ay, ganun pala yung Ilongga or Hiligaynon language. Napaka-interesting, napaka-sweet daw pakinggan sa tenga. Kaya, ayun, nagkaroon ng interest dun sa language. Yung ikatatlo, si Bisaya Konyo Girl. Yun na nga din, within the name itself, Bisaya Konyo yung content niya. Pero nakakatuwa din. Tapos marami ding followers niya ang natututo ng Bisaya through sa content niya. Yung ikaapat ay si Christine Eve. So siya ay isang American, pero hindi ko alam kung pinanganak siya, pero ang alam ko ay since baby hanggang lumaki siya ng high school, ay lumaki siya sa Davao. Kaya yung accent niya at yung grasp niya ng Bisaya language, sobrang galing. Minsan mas magaling pa nga sa local or sa native speaker. Pero ayun, yung content niya, kadalasan ay parang kinakwento niya yung buhay niya doon naging buhay niya sa Davao nung lumalaki siya. At yung culture shock niya nung lumipat na siya sa US. Ito, I think sa particular video na to ay naiinis siya sa mga Americans na nagsasabi na kadiri daw kumain kasi kumakain daw yung Pilipino gamit ng kamay. Tapos pinapakita niya, yung hamburger nga ay ginagamit mo rin naman yung kamay mo. Gumagamit ka ba ng spoon and fork? Hindi rin naman. So yun, nagsalita siya nun in Bisaya. Tapos yung last nito ay si Mr. Nobody Doody, yung Indian content creator na naging viral sa, ano yung term niya? Mekes-mekes, insan, gano'n. Pero magaling siyang mag-Ilocano. Try natin to Ayun. So dahil sa social media, nagkakaroon ng platform ang mga content creators na ganito. As you can see, sobrang nagiging popular sila nationally. So hindi may interest talaga for regional languages, for wikang regional. At wag nating isipin na parang yung negative side na tawag dito, yung mga nag-discriminate. Kasi hindi sila kasing dami sa mga nag-appreciate. Dahil din sa social media, nagkaroon ng opportunity na mag-establish ng mga Bisaya talk shows. Particularly dito sa example na to ay yung one-on-one ni Mela Cantiveros, saka yung chit-chat ni Chito Samontina.
Sobrang galing kasi yun, full Bisaya yung content nila. At natututo, gaya nung sa mga influencers, nabibigyan ng representation yung regional language at nabibigyan ito ng visibility at representation para sa mga non-native speakers, non-Bisaya speakers. At nakakaroon din ng opportunity na matuto sila dahil sa content na ito. So, paggamit ng social media sa pag-document ng wika. So kahit ano ba, yung goal mo ay hindi naman talaga na for tawag dito, na magturo ng language or or wala as a normal user gusto mo lang mag-document ng everyday life mo. Importante na 'yun kasi yung mga user-generated content na ito ay parang naging digital archive ng local language mo na kung para sa'yo hindi 'yun importante. Sa mga nag-aaral ng linguistics, 'yun ng Philippine languages, sobrang nakakatulong 'yun. Dahil na rin sa social media, nakakagawa ng mga crowdsourced na diksyonaryo at mga translation efforts. Dahil na rin sa mga recording, video man or audio, ay nape-preserve doon yung mga pronunciations at pagbigkas ng mga wika natin. At dahil nga meron tayong mga dialectical variations, malalaman din, mamamap din na, okay, pag galing Davao, ganito yung pronunciation. Pag galing Negros Oriental, may iba palang pronunciation pero same, sabihin natin same sentence. Tapos, ang huli ay nagkakaroon din ng opportunity na mag-collaborate sa mga project or documentation projects with academics and the community. So ito yung mga examples ng mga nakita kong online dictionaries. Marami pang iba. Pero ito yung 3NS Corpora project, yung una. 10 languages or regional languages yung naka-list sa dictionary niya. Meron tayong Kinaraya, Kapampangan at Central Silaman. Lahat ng to ay either NGO or private initiatives. Labas pa siya sa mga initiatives ng Komisyon ng Wikang Pilipino, ng NCCA or ng mga academic institutions. So, yun, digital representation ng mga wikang regional katutubo. Gaya nga ng nasabi ko na, ay number 1, ano na siya, paraan na siya ng pagsasanay o pag-practice ng pagsalita. Lalo na kung ikaw ay, gaya ko, native lumaki ako ng Bacolod, Hiligay nun ang wika namin doon. Pero dahil matagal na akong hindi nakatira sa Bacolod, nahihirapan din naman akong maalala lahat ng vocabulary ng Hiligay nun. Pero dahil nakakita pa rin ako ng Hiligay nun content online, napapractice ko siya at nare-retain ko yung knowledge ko. Kasi kung hindi mo mag-practice yung language mo, talaga mawawala at mawawala yun. Hindi man totally mawawala, pero meron kang mga vocabulary words na hindi mo na alam kasi hindi mo ginagamit eh. Ang sunod ay yun, content, digital content na ang layunin mo ay magturo sa iba. So marami dyan ang gumagawa ng, okay, Kapampangan 101, Waray 101. Yun, gusto nilang how do you say, makapagturo or maipalaganap pa yung wika nila. At yung huli, of course, ay para din dun, kung merong mga nagtuturo, ay meron din namang gustong matuto. So kung wala ang social media or wala ang mga platforms na ito, ay wala tayong masyadong opportunities. Hindi rin naman madalas na nakakita tayo ng mga napopublish or printed dictionaries ng regional languages, right? Mahal din kasi mag-publish. At kung hindi yun bibilhin ng tao, eh walang incentive mag-publish. Pero at least, online, lahat may access, or almost everybody may access, at wala kang kailangang kapital. Ito yung mga examples na nakita ko sa YouTube. Yon, merong mga tutorials on Akyanon, Kinaraya, how to learn to speak Kinaraya, Buhi nun 101. Ito ang Bicol variant. Actually, may sarili siyang language eh, na nasa Buhi. So, maliit lang siya na bahagi ng Bicol. Pero yun, na merong user na nakagawa ng content tungkol lang dun sa language niya. At meron din namang how to speak Maguindanaon. Okay. Umulit lang din. Actually, itong YouTube channel na to sobrang interesting kasi ang dami-dami niya talagang nilabas na content na iba-ibang languages din within the Philippines. Makikita mo na ang kabataan mismo ang gumagawa ng content na ito, Kapampangan idioms. So, makikilahok at pagbago ng pananaw ng kabataan sa sariling wika. Yun na nga.
Gaya nga ng nasabi before, may nagkaroon ng discrimination against native speakers ng wikang regional. Kaya meron ding stigma sa mga tao at sa kabataan, siguro na din sa naging tawag dito, ka-generation ko na hindi naman ganun ka-importante ang regional language. Wala kasing nagpapahalaga. Kaya nung nagkaanak na sila, English at Filipino lang. Minsan nga English lang talaga ang tinuturo sa bata. Okay na yung parents ay nag-uusap sa regional language nila, pero hindi nila natuturo yun or hindi nila kinakausap yung anak nila in the regional language. Kaya tuloy yung anak, minsan-minsan nakakaintindi, pero hindi nakakapagsalita. Bakit ba? Bakit ganon? Kasi nga din, medyo may negative na perspective eh. At yun yung talagang kailangan baguhin. At buti na lang din, dahil nga sa social media, unti-unti na nababago ito. So, mula sa backward, nagiging cool na ulit na marunong ka or magiging fluent ka. Makakapag-converse ka fluently sa regional language. Ayun. Ang pagmamalaki or pride sa linguistic identity ay kailangan nga din dahil kailangan ng positive representation. Kasi kung wala kang positive representation, paano ka magiging, paano mo ipagmamalaki yun, di ba? Then, yung content creation mismo ay itinataguyod ng mga kabataan. Importante yun. Kasi alam mo naman din na sabihin natin pag matatanda lang yung nagpupush ng mga ganitong initiatives, hindi laging patok sa kabataan, di ba? So, importante na kabataan din yung mga nagiging content creators or yung mga nag-initiate. Then, okay, ayun. Meron tayong mga memes, challenges, and trends na sa iba't ibang wika. Ngayon ko lang na-realize na hindi ko pala ipasok dito ang memes na examples. Pero sige lang, meron pa namang iba. Ito. So, merong mga content creators na nagko-compose ng original songs nila, pero gamit ang sariling wika, ang sariling wikang regional. So ito, merong Ivatan, merong Butuanon, merong Tagapuyo. Yung dalawang ito ay rap songs actually. Tapos yung huli ay Sinama. Sinama Singers. Hindi ko na i-play kasi medyo siguro matatagalan pa tayo. Sunod na example dito. Okay, ayun. Meron din namang mga content creators na translate nila ang isang popular song or popular OPM songs sa kanilang sarili wika. Ayun, dito yung example ay yung kanta ni CP na Para Sa Akin. So merong Inabaknon version, merong Waray, merong Bicol version, meron din Bisaya version. So very, very interesting. Kasi for me, nung wala pa yung social media, hindi ko nakita to. Kung meron man, siguro sikat na artista lang yung gumagawa. Meron din naman na mga nagda-dub ng mga sikat na scenes galing sa mga movie. Pero yung dubbing nila hindi rin naman accurate dun sa original dialogue. Pero ayun, ginagawa nila ng comedy, ng bagong script na gamit ang sariling wika. So, dito sa mga examples na nakita ko, na hagilap ko sa YouTube. Hindi lahat to naiintindihan ko pero nakita ko yung mga comment section, sobrang natatawa yung mga tao. So, mamaya kung gusto nyong tingnan din, ay i-note nyo na lang din yung mga examples na to. Yun nga, merong Maranao version ng isang Jackie Chan movie, Tivoli version ni Rene Requestas, nakalimutan ko anong movie ito. Yung classic ni Marisa Soriano, ito, Pangasinan dub. Tapos meron ding Waray dub, yung isang FPJ movie. Tapos ayun, meron din namang mga nagla-language comparison. Ang usual natin nakikita ay kino-compare ang wikang regional doon sa Filipino or Tagalog. Pero dito meron din namang examples na yung ikinukumpara ay between regional languages. Yun, Ibaloy at Pangasinan. Meron dito yung Alamat, yung P-pop group na Alamat, kilalang-kilala sila na lahat ng members ay may galing sa iba't ibang language language speakers. And meron tayong comparison ng Ilocano dialects. Meron din namang difference between Kinaraya, Hiligaynon, and Ilong. So, meron din namang nagko-compare ng Philippine languages sa foreign languages. So, dahil nga din Austronesian ang mga Philippine languages, hindi lang din naman ang Filipino o Tagalog ang Austronesian, lahat ng Philippine languages ay part ng Proto-Malayo Austronesian language family. Ayun, may mga nako-compare sa iba pang Austronesian languages. So dito sa unang example, merong Filipino, merong Malagasy yung language sa Madagascar, Hawaiian, Indonesian, Malaysian, and Fijian. Meron dito, isa to sa kaibigan ko actually na content creator, yung kay Roxanne.
kino-compare niya ang Ilocano sa bahasa Indonesia. Tapos meron din naman yung Kapampangan at bahasa Malayo. Tapos, yung labas sa Austronesian language ay yung Chabacano dahil nga isa siyang Spanish Creole. So yun, meron din content tungkol sa pag-compare niya sa Chabacano at Spanish. Tapos meron din content na ang isang foreigner ay gustong matuto ng local language, ng regional language. Ayun, ito, content creator na from Korea, hindi yung lumaki sa Pilipinas talagang lumaki siya sa South Korea. Sobrang napamahal sa Philippine languages dahil sa OPM. At ito, sa content na to, tinatry niyang matuto ng Bisaya. So, bakit nga ba mahalaga ang linguistic diversity? Kasi ang wika ay hindi lang din naman hindi lang din naman tool for conversation or communication tool. Sa loob ng wika ay andun yung kaalaman kultural, cultural knowledge. At of course, meron din naman tayong ding cultural identity. Kasi kung hindi natin napapractice ang sarili nating wika, nawawala yung kaalamang kultural natin at ang identity natin. Actually, example na lang din ako medyo hindi naman so complicated pero kakaiba yung upbringing ko in a sense na hindi ko actually mapinpoint kung ano yung mother tongue ko. Kasi si papa ko ay half Chinese. So, as in ang lolo ko ay galing China. Kaya ang family niya ay galing Iloilo pero lumipat sila ng Negros sa Bacolod. Kaya si papa ko ay ang tatay ko ay hindi rin naman ganun ka-fluent maghiligay nun. At madalas ay nag-Hokkien siya kasama ng mga peers niya. Si mama ko naman, hindi rin taga Bacolod. Taga Bicol siya, taga Catanduanes. Na, nung nag-high school siya, lumipat siya ng Tondo, Manila. At doon na siya nag-high school, nag-college, nagtrabaho. Nung nakita sila ni papa ko, lumipat sila ng Bacolod. So, at that point, hindi rin naman siya fluent sa Hiligay noon. Siya mismo natututo rin. So, imagine mo na lang kami magkakapatid na natuto sa isang household na iba-ibang lingwahe yung naririnig. Kaya parang ang hirap isipin kung ano talaga yung mother tongue ko. So, dahil sa confusion na yun, nahirapan din ako sa identity formation ko. Kasi ano ba ako? Ilongga ba ako? Chinese-Filipino ba ako? Di rin naman. Kasi nung maagang namatay yung tatay ko. At nung namatay siya, at nung pumanaw siya, walang nagsasalita ng Hokkien or Mandarin sa bahay. Hindi naman marunong si mama. So, ganun. Pagdating ko ng Manila, nagtatagalog ako. Matagal akong tumira doon, 13 years. At ngayon na nasa Indonesia ako, siguro na-notice nyo na minsan ay napapashift ako sa Indonesian few words at inaamin kong nahihirapan ako ngayong magtuloy-tuloy na Tagalog. Dahil nga, hindi ko napapractice. So yun. Pero, isa yun sa mga challenges pero ang benefit nga doon ay napapractice yung utak ko actively. Yun, yung cognitive benefits. Hindi na sa stagnant. Kaya, everyday puzzle. So, importante din namang i-exercise natin ang utak natin. Kasama dun sa cultural knowledge or kalamang kultural ay gusto kong ipaalala yung term, yung phrase na lost in translation. Kasi, di ba, alam naman natin na sa loob ng isang wika, meron tayong mga sarili nating cultural concepts, mga konsepto na sa atin lang nakikita, na hindi mo agad-agad matatranslate yung concept na yun sa English or sa ibang foreign language na siguro not in one word, siguro pwede mong i-describe, pero hindi talaga accurate. So, example na lang ito, yung mga words na to. Meron ba sa inyo dito na kayang i-accurately translate ang mga words na to? Ano ba ang kilig sa English? Butterflies in your stomach? Parang hindi rin naman. Umay. Nauumay na ako sa pagkain ito. Paano yun sa English? I'm fed up with this food. Hindi ko alam. Talagpat. Ito ay isang salitang Hiligaynon. Kahit ako nahihirapan akong i-translate to sa Filipino. Kasi meron siyang concept na, ano ba, hindi mo alam pinagsasabi mo or gawa-gawa lang yung pinagsasabi mo. Nonsense. Ayun, hindi talaga accurate. Tampo. Ano ba ang tampo sa English? Hindi ko rin alam. Sayang. Itong word na to, sayang, may dalawang meaning sa Indonesian at yung isa I love at isa ay parehong meaning na meron tayo sa Filipino or Tagalog. Pero sa English, parang wala. Ano ba? Unfortunately, that's a shame. Ganun. Tapos yung huli ay ambot. Paano ba i-translate yung ambot? Ewan. Or whatever. Yun, hindi pa rin accurate. Pero yun, yung mga concepts na yun, something as simple as that Yung mga concepts na to, kung sabihin natin mawawala yung language, yung sarili nating wika, at
sa huli ay English at Filipino na lang yung gagamitin natin. Mawawala to. Mawawala yung mga ideas na to. Na napaka-unique sa local languages. Okay, isa pang example ay ang rice, kanin. Sa English, rice yun at a descriptor. Pero sa Philippine languages ay napaka-specific ng words. Merong sariling salita ang isang concept ng rice. Iba ang lutong cooked rice, iba ang uncooked rice, iba yung rice na andun pa sa rice field, iba yung burnt rice, iba yung sticky rice, gano'n. So, again, pag hindi natin na-practice or hindi natin tawag dito, na-preserve or nasa-save yung linguistic diversity na to, mawawala yung mga ideas na to. Pero lang tayo ng English, rice lang with descriptors. Hindi importante sa kanila yung rice eh. Hindi sila masyadong nag-rice tayo. Pareho lang din siguro na snow. Sa mga Inuit speaking people sa sa Arctic area, marami silang words for snow. Iba yung yung snow na bagong baba, snow na tumigas na sa yelo, snow na ginamit. Yun, wala tayo nun. Kasi wala tayong experience of snow. Kaya hindi tayo magkakaroon ng words na yun. Ganun lang din ang perspective. So ano na nga ba ang magiging hamon or hadlang para sa atin? Meron pa rin namang digital divide kahit medyo malawak na over time ang nagiging coverage ng internet. Hindi pa rin naman lahat talaga ng mga komunidad ay may access dun sa internet. Or hindi kaya yung algorithms mismo ng mga platforms ay talagang inuuna pa rin ang majority languages or yung dominant languages. Kaya katulad na lang din yung sabi ko nga sa mga Negrito communities dahil nga malayong-malayo sila sa kabihasnan. Siguro hindi sila nakagamit ng internet or hindi kaya wala rin silang oras na pagtuunan pansin ang paglaro sa social media. Then meron tayong quality concerns. Kalidad nga ba or tama, at least may reference ba ang mga nalalabas na user-generated content, lalo na sa mga educational materials. Kasi hindi siya, hindi naman sa fact check. Hindi siya peer-reviewed, hindi siya regulated. So, pwedeng mangyari na may mga maling nasasabi. At yun siguro isa sa mga magiging issue. Tapos yung huli ay yun, tulad nga na nasabi kanina, may bias sa platforms. So ito na yung last slide. Conclusion natin ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng representation sa digital landscape ang mga wikang regional. At dahil nga may democratization na tayo, pwede na tayong magkaroon pa ng richer communities sa ating sarili-sariling wikang katutubo. At doon tayo nakakahanap ng ating kapangyarihan at ating representation. So again, social media bilang tool para mag-document ng languages at maging archive siya, maging linguistic corpus. Then social media na pwedeng magbalanse ng pagitan ng inobasyon at pangangalaga, innovation in sense na nagkakaroon ng bagong slang, hindi mo na you cannot avoid it. Meron talagang pagbabago sa languages over time. Ang language naman ay never static. So ayun, innovation at preservation. At ang huli ay ang sobrang importanteng role ng kabataan sa hinaharap ng ating mga wika. So ayun, ito po yung aking mga references. Maraming salamat po. Salamat po sa ating speaker at sa lahat ng mga aktibong partisipante para sa unang serye ng Indao 6.0. At dito na po magtatapos ang ating programa. Sa bahagi ito ay panoorin natin ang isang kuntil-butil, isang educational video. Maraming salamat. Salamat. Magandang araw mga mag-aaral. Oras na ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang kursong Check 106, ang pagpapahalaga sa sining. Ano ang sining? Ang sining ay tutukoy sa mga malikhaing gawa ng mga tao gamit ang kanilang malikhaing isip. Ito ang nagiging instrumento ng isang tao upang maipahayag ang kanyang saloobin, damdamin at opinyon gamit ang kanyang puso at isip. At bakit mahalaga ang sining o ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng Check 106? Nakakatulong ang sining sa tao upang maipakita, maibahagi, mahubog at mapaunlad ang kanilang natatanging kakayahan at talento sa pamamagitan ng pagsayaw, pagkanta, pagpipinta at marami pang iba. Ang sining ay nakapagbibigay sa tao ng kalayaang maipahayag ang kanyang sarili sa kanyang sariling paraan. Marami itong naidudulot na kabutihan sa pisikal, mental, emotional at sosyal na apekto ng buhay ng isang tao.
Nakadudot ang sining ng saya tao at di makalilimutang karanasan. At bakit dapat ituro sa Pilipino ang sining o bakit dapat nating malaman ang pagpapahalaga sa sining gamit ang wikang Pilipino? Nagkakatali-tali ang wika, pag-iisip, mga sabihan. Higit sa lahat, ang mga buong pag-iisip ng mga taong bayan ang siyang humuhulma, hindi lamang sa kanilang palapalagay, pagkukurot, pagpapakahulugan tungkol sa mga pangyayari, mga katayuan sa santinakpan. Mula no, ang wika ay nanggaling sa ikabutura ng kaluluwa. Ang Ingles ay hindi angkop sa luwa natin bilang isang bansang Pilipino. Salat ang Ingles upang mailarawan ang ating buhay, diwa at kalinangan. Kung hanggang ngayon ay hindi pa tayo nakalilikha ng matatayog na panitikan, pag-aral ang sining gamit ang wikang Filipino. Napakagandang talakayin ang sining sa Mindanao, gaya halimbawa ng sining ng mga Maranao, Tausug, Maguindanao, Badjao, at iba pang tribo at katutubo mula sa Mindanao. Napakakulay ng saring manok, buhay na buhay sa disenyong ukir, at mga hugis na kaiga-igayang ipinta at idisenyo. Kaya naman, bakit kailangan pang ibaling ang pansin sa ibang sining na hindi naman atin? Tayo na at pag-aralan natin ang sining na bumuo at ikatarok giiya. Panahong digital, mahalaga nating suriin kung paano nakakatulong ang makabagong teknolohiya sa pagpapatuloy ng ating pambansang identidad o pambansang identity at ang pagpapanatili at pagpapalaganap ng ating mga tradisyon. So ang pangangalaga sa kultura ay kinabibilangan ng proteksyon, pagpapanatili at pagpapatuloy ng pamana ng kultura ng isang particular na grupo. So kasama na dito ang tangible at intangible cultural heritage. Halimbawa ay ang mga tradisyon, kaugalian or customary practices, language or wika, at artifact na ipinasa sa mga henerasyon. Mahalaga na ang pag-unawa sa pangangalaga ng kultura dahil nakakatulong ito upang mapanatili ang pagkakakilanlan natin at kasaysayan ng isang community sa harap ng globalization at modernization. At para matiyak na ang kasunod na henerasyon, the future generation can connect with their heritage. Ang technology naman or teknolohiya ay ang paggamit ng kasangkapan o pamamaraan upang magsilbi ng ilang layunin. Kasama na dito yung physical devices, software systems that interact with the environment and the human society. So ano nga ba ang gamit ng teknolohiya sa pangangalaga ng ating kultura? So ito ang aking mga nakalap na gamit ng teknolohiya sa pangangalaga ng mga tradisyonal na kultura. So ito ay nasa English terms kasi medyo mahirap i-translate yung mga technical terms sa Filipino. So my lecture will be somehow a mixture of English and Tagalog. Okay? So bibigyan natin ito kada isa ng mga halimbawa. Susuriin natin ito lahat. Okay? So unahin natin yung digitization and digital archiving, which is creating digital copies of physical artifacts. So ang unang gamit ng teknolohiya sa pangangalaga at pagpapreserba ng ating kultura ay ang paglikha ng mga digital copies ng mga physical artifacts. So kasama na dito ang pag-digitize ng mga manuscripts katulad na lamang dito sa halimbawa British Library na mayroon silang mahigit na 1,000 digitized manuscripts. At isa pang halimbawa ay ang National Museum of the Philippines na aktibong nagdi-digitize ng mga koleksyon nito. So kabilang na dito ang Laguna copperplate inscription na isang makabuluhang pre-colonial na artifact mula or upang gawin ito accessible sa mga researchers at sa publiko. So ito ay naka-display sa Baybayin Gallery of the National Museum of Anthropology. Isa pa rito ang programa ng UNESCO na Memory of the World na naglalayong magkolekta ng mga dokumento, manuscripts, oral traditions at iba pa upang magbigay ng mas malawak na access sa publiko at maiwasan ang pagkasira nito dahil sa climate change,
o kaya ay ang pagkalimot ng mga tao sa paglipas ng panahon at mga iba pang aspeto. At syempre, kasali dito ang pag-digitize ng darangan sa konteksto ng mga Maranao, no? Pwede natin gamitin itong technology na 'to para ma-digitize ang darangan at iba pang heritage ng mga Maranao. Isa pang example ng digitization ay ang paggawa ng dictionary, digital dictionary na, ito, sorry. Ito ay gawa ng kasama kong faculty sa CICS, and disclaimer lang, this is not the actual screenshot of the app. Hindi kasi ako nakakuha ng screenshot mula kay Sir Gulang, but ito ay na-publish niya sa IEEE Explore Journal. So, ito ay naglalaman ng mga kahulugan or meaning ng Maranao at saka English words. Okay. Isa pang halimbawa or gamit ng teknolohiya sa pangangalaga ng tradisyonal na kultura ay ang 3D scanning and photogrammetry. So ito ay ang paglikha ng mga detalyadong 3D models sa pamamagitan ng mga laser scanners or camera upang idokumento ang mga heritage sites at bagay na lumikha ng mga virtual replica. So ito ay galing ito sa Open Heritage Project. Isa pang halimbawa ay ang Emyakyong in Bagan, Myanmar. No? So maganda itong teknolohiya at sana magamit natin ito sa ating lugar para ma-scan at ma-virtually reconstruct ang ating mga heritage sites katulad ng mga turugan, kaya yung mga nasirang masjid doon sa Ground Zero at mga iba pang heritage sites sa Lanao del Sur. Another example or isa pang halimbawa na gamit ng teknolohiya ay ang virtual reality and augmented reality. So I'm sure familiar dito ang ating mga audience, mga estudyante. So sa pamamagitan ng virtual reality ay pwede natin ma-simulate ang mga historical environments o kaya ay magdagdag impormasyon sa mga heritage sites gamit ang augmented reality. So ang nakikita ninyo dito sa screenshot ay gawa ng isa sa aming mga graduated BSIT student na si Abul Khair Alauya. Ito ay ang kanyang capstone project. So ito, gumawa siya ng virtual museum na tinawag niyang Lamin. No? Familiar ang mga Maranao dito, ano ang ibig sabihin ng Lamin. Matanong ko lang sa mga audience natin dito, kung nakapunta na ba kayo sa Aga Khan Museum, please hit the like button if yes. Or pwede kayo mag-comment. Gusto niyo bang pumasok sa Aga Khan Museum? Gusto niyo bang makita ang loob ng Aga Khan Museum? Sinong gusto? Please hit the like button or the heart button. Okay. Ay, nag-comment po si Mr. Ryan Haji Salik po at sabi niya po nakapunta na po sa Aga Khan Museum Wow, at very siguro good. po yung mga ilan din po. Okay. So ako, naalala ko noong high school pa ako nung huli, the first and the last time na pumasok ako sa Aga Khan Museum. So ngayon, allow me to tour you, no? Allow me to give you an immersive experience sa Aga Khan Museum. Okay? So sana ay naging maganda ang tour ninyo sa Aga Khan Museum, no? So maganda ang app na ito para mas maipakilala natin sa global audience kung ano ang meron sa Aga Khan Museum. Isa pang halimbawa ng VR at saka AR ay ang Acropolis, no? Gumamit sila ng augmented reality, itong tablet na 'to ginagamit nila para, ayan, magbigay ng additional information sa lugar.
Isa pang gamit ng teknolohiya sa pangangalaga ng mga tradisyonal na kultura ay ang digital storytelling and online platform. So, sa pamamagitan nito, pwede natin ma-engage ang global audience through digital storytelling. No, pwede sila mag-upload ng kanilang mga content. So, sino dito ang content creators? No, marami sa mga kabataan ngayon ang nag-upload ng kanilang mga contents. So, gamit ang social media tulad ng Facebook, Instagram, YouTube, pwede ma-share ng mga content creators ang kanilang heritage sites sa kanilang lugar. No? Halimbawa, kung ikaw ay nakatira sa Tugaya, no? Pwede ka gumawa ng content para ipakita ang artifact sa lugar ninyo. O kaya ay, kung mayroon kang kamag-anak na marunong tumugtog ng kulintang, pwede ka gumawa ng tutorial, no? At i-upload mo ito sa social media platforms para maibahagi sa global audience kung ano ang meron tayo. No? So, I'm sure familiar kayo dito sa anong tawag dito sa dance na ito? Ito ay ang singkil, no? Marinig niyo ba yung yung audio? Hindi po, ma'am. Hindi po, Hindi. ma'am. O, pasensya na. Ay, okay. So, ito naman, sa kabila, we have here the screenshot of familiar dito ang mga kabataan kasi nag-viral ito, no? No? Nagbayok siya, nag-upload siya ng mga bayok niya. No? So, through this technology, nasi-share natin maraming mga creators or uploaders ang pwedeng mag-share ng kanilang mga digital, heritage contents. Isa pang halimbawa ng teknolohiya na ito ay ang Sabbath board game. Ito ay ginawa rin ng kasama kong faculty sa CICS at ito ay inspired from the Maranao Epic Tale of Darangan. So it is a two-player na casual abstract strategy game with flips and turns, no? Flipping the blocks into adjacent squares and then shifting them around the board and then take turns. So, maganda itong platform para ma-share natin kung ano yung mga stories na nandoon sa Darangan. Okay? So, isa pang gamit ng teknolohiya sa pangangalaga ng mga tradisyonal na kultura ay ang crowdsourcing and citizen science. No? Ito ay ang pakikipag-ugnayan sa publiko sa pangongolekta ng data katulad ng cultural at historical data. So sa pamamagitan nito, mas nai-enhance ang pag-collect ng data na at mas nagiging dynamic at inclusive ang pangangalaga ng ating kultura kasi mas maraming involved na mga citizens na pwedeng mag-contribute ng data nila. So ang mga citizen volunteers ay nagko-contribute ng mga larawan or oral histories or translations para sa cultural documentation sa pamamagitan ng mobile apps o iba pang online platforms. So, halimbawa na nakikita niyo sa screen ay ang proyekto ng Wikimedia Commons sa pag-o-organize ng photography competitions para makapagkolekta ng iba't ibang heritage photos. So, according dito, since 2018 ay nakakolekta sila ng mahigit 8,000 pictures mula sa mamamayan ng Pilipinas. So, ilan ito sa mga halimbawa o mga photos na ini-upload ng mga citizens or participants ng competitions na yun. And ang mga eksperto at hindi eksperto ay maaaring magtulungan upang i-monitor ang mga kondisyon ng kapaligiran na pwede maka-epekto sa heritage structures. Isa pang halimbawa ng crowdsourcing and citizen science is ang SAYAC or sayarc.org. Sila ay tumatanggap ng mga heritage pictures mula sa community. No? Nakikita niyo dito, yung mga examples dito ay community made. Ito naman, isa pa ay community made. Pero meron din naman na sila yung nag-upload, yung SAYARC mismo nag-upload. Isa pang gamit ng teknolohiya sa pangongolekta ng tradisyonal na kultura ay ang artificial intelligence or AI. No? Ito ay ang paggamit ng mga algorithms tulad ng machine learning or deep learning algorithms upang pag-aralan ang mga data or kilalanin or i-recognize ang mga pattern at gumawa ng predictions. So pwede itong gamitin sa pag-translate ng mga languages, pag-identify ng pattern sa mga artifacts at pag-assist sa pag-restore ng mga artifacts na iyon. So isang halimbawa nito ay ang Maana speech-to-speech translation application na ginawa ko last year. So ito ay na-publish sa IEEE Explore Journal. So ang application na to ay kayang mag-translate ng voice or text input from Maranao to English
and English to Maranao. So, halimbawa, pwede ka mag-press, pwede mo i-click ang button na ito, magsalita ka ng Maranao or English, and then automatically makukuha niya yung transcription kung ano yung sinabi mo, and then it will be translated to the target language. And after that, gagawan niya ng boses or voice output or speech output. Isa pang halimbawa under sa AI ay ang application na ginawa ng isa ko pang kasamang faculty sa CICS. Ito ay ang knowledge-based system of ethno-medicinal plants in Lanao del Sur for treating diseases. So ito ay naglalaman ng mga data tungkol sa mga herbal medicines o mga halamang gamot na pwedeng matagpuan sa Lanao del Sur. So, example dito, pinakita niya yung avocado, ano yung description, at para saan ang gamot na iyon. Ito naman, isa pang halimbawa under sa AI ay ang leveraging natural language processing for digitization and preservation of Maranao Pananaroon. No? Mga Maranao Pananaroon will be digitized using artificial intelligence and natural language processing techniques. So, this is an ongoing na thesis ng aking mga advices sa computer science. Isa pang gamit ng teknolohiya sa pangangalaga ng mga traditional na kultura ay ang Geographic Information Systems or GIS. So ito ay ginagamit para kumuha, mag-store, magsuri o analyze at mamahala ng data na nakabatay sa lokasyon, no? Location. So gamit ang GIS, pwede ito makatulong sa pag-document, pagsusuri at pamamahala ng mga heritage sites at ang kanilang mga katangian. So pwede ito magbigay daan para mapadali ang pag-access sa spatial na data at historical records na tumutulong sa public awareness and engagement o pakikipag-ugnayan sa publiko. So halimbawa dito ay ang interactive GIS map ng UNESCO. So pwede mo i-click ang isa sa mga dots na nandito at makikita mo ang impormasyon tungkol sa lokasyon na iyon. Kung ano yung heritage site na nandoon sa isang particular na lugar. Isa pang halimbawa ng GIS ay ang geomapping of endemic cyprinids in Lake Lanao. Meaning, pag sinabing endemic cyprinids, ito ay ang mga isda na native o dito lamang matatagpuan sa Lake Lanao. So ito ay ang aming bago at ongoing na project in collaboration with the College of Forestry and Environmental Studies. And this is also a funded project ng DOST. So ang gagawin namin, and by the way, this is a generated image by AI. Pero ito yung target na output ng aming proyekto. No? So sa ating Lake Lanao, ano yung mga endemic cyprinids na makikita doon, ano yung mga isda, saan siya located, at iba pang impormasyon na pwede natin makalap. So isa pang gamit ng teknolohiya sa pangangalaga ng traditional na kultura ay building information modeling o ang paglikha ng mga digital na representation ng mga buildings o gusali tulad ng 3D models gamit ang data ng gusali na iyon. So ito ay pwedeng makatulong sa muling pagtatayo o paglikha at pagpapanumbalik or meaning yung restoration at pagpaplano ng bagong construction. So ang halimbawa dito ay ginamit ang BIM sa pag-restore ng Notre Dame Cathedral sa France. Matapos itong masunog, no? Dito sa picture na to, makikita natin na nasunog siya noong 2019. So using laser scanning and BIM, pwede nila ma-recreate ang mga intricate details and para ma-preserve itong architectural heritage na ito. Sa konteksto naman ng Lanao, sa Maranao, pwede rin itong gamitin sa pag-restore ng ating mga turugan at iba pang mga cultural structures na pwede natin matagpuan sa ground zero kasi marami ng mga structures na nasira dyan dahil sa war. No? Okay, so yun lamang po.